Good day mga katrofax! Hindi ka pa ba napupunta o gusto mong balikan ang Cebu? Kung saan parang narating mo na rin ang iba't ibang tourist spots around the world. Kaya narito na ang 10 tourist destination na hindi mo dapat palagpasin sa tinaguriang Queen City of the South, ang probinsya ng Cebu. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's get it on! Number 1. Magellan's Cross and Basilica Minore de Santo Niño de Cebu. Hindi kumpleto ang ating tour sa Cebu kung hindi mo pupuntahan ang pamosong Magellan's Cross na isa sa pinakamakasaysayang landmark dito sa Cebu City. Ang cross na ito ay dala pa ni Ferdinand Magellan noong 1521. Sinisimbolo nito ang pinagmulan ng Katolisismo na isang impluwensya ng mga Kastila sa atin sa Pilipinas. At ilang hakbang lamang mula rin dito ay makikita naman ang Basilica Minore de Santo Niño de Cebu na itinayo noong 1665 at isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Nasunog ito at nirebuild noong 1628 to 1629. Pagpasok pa lamang sa loob nito ay masasalamin na ang malaking impluwensya ng mga Kastila sa pagiging Kristiyano nating mga Pilipino. Nakakamangha din ang mga dingding na puno ng magagandang painting na sumasalamin sa impluwensya ng mga Kastila dito sa atin. At dito rin makikita ang mga nagagandahang relika na karamihan ay mga santo na galing pa sa iba't ibang bansa. At sa pinaka-altar naman ito ay makikita ang iba't ibang klase ng imahe ng santo. Kasama rin dito ang Santo Niño, na isa sa pinakamatandang santo dito sa Pilipinas, ang Santo Niño de Cebu. Number 2. Temple of Lea. Isa sa sikat at dinarayo ngayon sa Highlands ng Cebu City ang Temple of Lea na animoy nasa Athens, Greece ka. Dahil dito makikita ang kamangha-manghang koleksyon ni Lea na kung saan makikita ang iba't ibang antique collection na galing pa sa iba't ibang sulok ng mundo. Pagpasok pa lang ay makikita ang malawak na espasyo nito na para kang nasa ancient Greece ang datingan. Bago mawala si Lea, hiniling nito sa kanyang asawa na si Chederico Adarna na gawan siya ng storage para sa kanyang mga antique collection. At malaunan ay naging isang museum na ito ay open na sa public sa entrance fee na adult 120, senior and children below 4 feet ay 80 pesos. Ay mai-enjoy mo na ang ganda ng Temple of Lea. Number 3. Sirao Flower Garden. Kilala rin sa sumisikat ngayon sa Cebu City ang tinaguriang Flower Basket Capital o Little Amsterdam of Cebu City, ang Sirao Flower Garden. Ang flower farm na ito ay nagso-showcase ng stunning colorful blooms na naggagandahang display ng mga bulaklak. Makikita rin dito ang mga man-made structures na patok pang profile picture. Open ito from Mondays to Fridays from 6 a.m. to 6:30 p.m. sa entrance fee na 100 pesos. Opo, medyo i-avoid lang ang weekdays dahil ito ay medyo crowded. O ano pang hinihintay? Tara na sa Little Amsterdam of the South, ang Sirao Flower Garden. Number 4. Rico's Lechon. Kung nagutom naman dahil sa dami ng napasyalan, hindi mo masasabing ikaw ay nagpunta sa Cebu kung hindi ka makakatikin ito. Ano pa ba? Ang Lechon Cebu. Dito ay pwedeng makabili ng per serving ng lechon sa halagang 450 pesos per 1/4 kilogram. Na siguradong mapaparami ang iyong kain na pwede ka pang mag-extra rice. Sabayan pa ng mga fresh fruit shake na masasabi mo na nakarating ka sa Cebu. Number 5. La Parisian French Restaurant. Kung naumay naman sa Lechon Cebu, isa sa pinaka-best puntahan para sa dessert ay ang French restaurant na ito na pagmamayari ng mga Louvillier, na ang meaning ay a girl or woman native from Paris. O sa English ay The Parisian. Bestseller nila rito ang iba't ibang flavor ng gelato na talaga naman pag natikman mo ay mapapawaw ka sa sarap. Isa lamang ito sa kanila ino-offer ng mga Italian cuisine. Kasama rin dito ang mga wines and refreshments. Dagdagan pa ng mga pastries at ibang pagkain. Napakaganda ng lugar na ito dahil ang ambience dito ay napaka-cozy. Dagdagan pa ng background music at pleasant smell sa loob ng restaurant na feeling mo ay Italian ka na rin. Number 6. Simala Shrine. Ang Roman Catholic Church na ito ay isang pilgrimage site na itinayo noong 1998. Ang Monastery of Holy Eucharist o mas kilala rin sa Our Lady of Lindogon Shrine ay pinaniniwala ang mapaghimala dahil sa dami ng mga deboto na pumupunta rito. Isang nakakamangha experience ang pagpunta dito
dahil sa nakakamangha ekstruktura at arkitektura ng simbahan na animoy nasa castle ka na nasa Europa. Nagtatayugan din ang mga tore nito sa malawak na espasyo, samahan pa ng lagoon na nasa ibaba nito. Sa mismong altar naman ay makikita ang Our Lady of Lindogon o Mary, Mother of Jesus. Makikita rin dito ang malaking estatwa ng Santo Niño de Cebu na nasa ibabaw ng tore. Pwede ka rin magsindi ng kandila para sa prayer mo sa mahal sa buhay. At dito naman sa may side na to ay makikita ang mga souvenir shop na pwede kang makabili ng mga imahe ng mga santo. Isang perfect location to para sa pamilya para makapagmuni-muni at magdasal. Number 7. Oslob, Cebu. Located sa southeastern part ng province of Cebu ang Oslob. Isa ito sa dapat bisitahin sa Cebu. Dahil isa ito sa pinaka-amazing experience na hindi mo dapat palagpasin. Ang whale shark viewing and encounter na halos kasama mong lumalangoy ang pinakamalaking isda sa buong mundo. Ang whale shark na mas kilala rin na tuki sa mga Cebuano at butanding naman sa Katagalugan. Kailangan lang pumila, ma-orient, kumuha ng number at sumakay sa bangka para mapuntahan ang gentle giant na ito. Ang pagpapakain ng mga mangingisda ang dahilan kung bakit sila pumupunta sa mababaw na parte sa baybayin ng Oslob para masilayan ang ganda ng mga shark whale dito. Pagkatapos naman ng nakakamanghang whale shark viewing, isama na rin ang napakaganda at relaxing na Sumilon Island na 10 minuto lang papunta sa isla ay maa-amaze ka naman sa ganda ng white sand beach, clear blue waters at nagdadamihan ng mga saltwater fish dito. Samahan mo na rin ang napakasarap na lunch na feeling mo talaga ay island paradise ang iyong pinuntahan. Side trip ba ka mo? Kulang pa ba ang ating pinuntahan? Meron tayong dapat daanan dito sa Oslob, ang Cuartel Ruins, na minsan naging kampo ng mga Kastila bago matalo ng mga Amerikano. Kasama rin makikita dito ang dating Kapitolyo na dating depensa ng mga Kastila. Dito rin ay matatagpuan ang Immaculate Conception Church ng Bolhoon, na isa sa pinakamatandang simbahan sa Cebu. Lahat ng mga struktura dito ay yari sa corals at church ruins, na talagang subok na ang tibay na parang nakarating ka na rin sa bansang Spain. Number 8. Mualboal, Cebu. Matatagpuan sa southwestern part ng Cebu na may biyahe na 2.5 hours naman mula sa Cebu City ang haven ng mga divers at snorkelers, ang Mualboal. Isa ito sa popular destination dahil sa napakagandang marine diversity nito na mga saltwater fishes, turtle at ang ubod ng daming mga sardines. First activity, turtle encounter. Ang mga pagong dito ay feeling superstar dahil kailangan pang habulin ang mga pagong na ito para lang magkaroon ka ng perfect picture sa kanya. Dito makikita na kumakain at lumalangoy ang mga pawikan sa baybayin ng coastal ng Mualboal. Pinaka-highlights naman dito ang Sardines Run, kung saan makikita sa pagitan ng mga Sardines Wall ang nagkikislaban at ubod ng daming tamban o tuloy sa mga kababayan nating Cebuano. Pinaka-best puntahan nito ay early in the morning dahil pagdating ng tanghali ay dumarating na ang mga divers at nabubulabog na ang mga sardines dito. Talaga namang one of the kind experience ito, lalo sa mga first time na mga turista na papasyal dito. Kaya tara na sa Mualboal, Cebu, Philippines. Number 9. Kawasan Falls. Kung waterfalls naman ang hanap mo, one of the best tourist destination pagdating ng waterfalls na hindi mo dapat palagpasin, ang Kawasan Falls na matatagpuan din sa Badyan, Cebu. Nakuha ang pangalan nito sa Cebuano term na kawas o overflowing of water. Kaya dito na-derive ang pangalan ng Kawasan Falls. Ang tubig na umaagos dito ay nagmumula sa kabundukan ng Matalongon Mountain Range, papunta naman sa Kabukalan Spring, na bababa naman sa Matutinaw River. Mayroon itong 3 level, na mula sa mababa ang 3rd level hanggang sa 10 meters na 2nd level at ang pinakamataas na 14 meters na 1st level. Pwede mong ma-enjoy ang nature at scenery dito, na talaga namang panalo sa mga nature lover. Samahan pa ng tortoise green at clear cold water nito ay perfect na sa inyong weekend getaway. Pwedeng mag-rope swing sa only 10 pesos ay unlimited na. Only jumping, only swimming para sa buong pamilya. So ano pa hinihintay natin? Tara na't pumunta sa Kawasan Falls. Number 10. Badyan Canyoneering. All-in-one outdoor recreational activities ba ang hanap mo? Ito na ang hindi mo dapat palagpasin sa Cebu. Ang Badyan Canyoneering. Kasama dito ang hiking, walking, jumping, swimming,
rock climbing, and sightseeing ng napakagandang landscape dito. From camp, pwedeng mag-zipline ng 1 minute. Magbayad lang ng 600 pesos per head. Or mag-walking naman ng 5 to 10 minutes para mapuntahan ang start ng main canyon activity. Halos aabuti naman ng 5 to 6 hours ang buong activity papunta sa babaan ng Kawasan Falls, na ito ay siguradong sulit na sulit at enjoy ang buong journey mo dito. Optional naman ang cliff jumping dito kung may fear ka sa heights. Kung safety naman ang iniisip mo, don't worry, dahil 1:1 ang mga expert na tour guide nila dito, kaya secure na secure ang iyong buong travel. Punong-puno ng adrenaline ang ating travel dito at napaka-majestic na mga rock formation at nature landscape. Samahan pa ng cool tortoise clear water nito ay talaga namang one of the best experience na pwede mong isama sa iyong bucket list. Pagkatapos maubos ng adrenaline mo sa mahabang activity, ay sigurado namang marirefresh ka sa sarap ng pagkain dito na included sa kanilang package tour. So much fun and excitement awaits you! Kaya tara na sa probinsya ng Cebu! Lahat ng mga bago na sa channel natin sa YouTube, subscribe na kayo, hit notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo. Every time magagawa tayo ng mga interesting videos. Kung gusto nyo yung video natin, share nyo na rin. Until next time mga Tropax, keep safe and keep moving always. Bye-bye!